Mga dokumento, mga kumbaga identifiable na mga documents na dapat dala ng isang estudyante kung siya po ay isang researcher. Tama po, ano? Sa mga statements po, sa mga salaysay na nakikita po natin na naka-post na po at nasa media na rin po, ang kwento po ay may mga nagsasabi na inattack umano itong isang komunidad at kaya sila napilitan na mag-evacuate, lumikas dun sa lugar na yon. Wala nang pong panahon na para siguro to kung inosente man ng estudyante o isa mga estudyante na ito na may dala siyang mga identifiable na mga documents to prove that he or she is just doing research, hindi na po niya mapapakita ito. So ang tanong po, paano po kayo nag-vet kung ito pong mga aktibidad na ito, mga estudyante na ito ay lehitimo po sila nagsasagawa ng research o meron na o sumapi na po sila dito sa mga armadong mga aktibidades. And pangalawa, sir, ito po bang si Alyssa, matagal yun na rin po ba na minamanmanan itong estudyanteng ito, Colonel? Ang pinangyarihan kasi ng enkwentro ay medyo may kalayuan din sa community. So walang ibang dahilan na nagre-research sila na wala namang community. So kaya itong mga lumalabas na mga pinapalabas nilang issue is dahil lang gusto nga nilang i-discredit yung legitimacy ng security operations na ginawa ng ating mga kasunduluhan. Kaya nga open naman tayo kung sa tingin nila meron violation na ginawa yung mga sundalo, open naman tayo to any investigation. Opo. And pangalawa, Opo. itong as per dito sa atin sa validation kay Alyssa, we leave to the Philippine National Police and to the ground unit based dahil mayroon security portion na ito na hindi ako pwedeng mag-discuss. We understand. So, yes, but definitely as per doon sa nakakilala sa kanya, as per revelation ng mga dating former rebels at revelation ng isa doon sa mga nahuli doon sa checkpoint, yung 5 na nahuli doon sa checkpoint, ay kasama nila itong si Alyssa at iba pa na nakipagbarila doon sa mga sundalo doon sa encounter site.